Nagpayanig ng lindol ang General Santos City kaninang madaling araw. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang paglikas ng mga tao sa isang hotel. At live mula sa General Santos City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong latest sa sitwasyon dyan? Cheryl, Julius, pinipilit man ng ilang residente na ibalik sa normal yung kanilang buhay matapos nga yung magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes. Pero tila sinusubok sila ng kalikasan dahil sa panibagong pagyanig kaninang madaling araw. Umalingaw-ngaw sa loob ng hotel na ito sa General Santos City ang tunog ng emergency alarm pasado alas 3:30 ng madaling araw kanina. Isang magnitude 4.7 na lindol ang muling nagpayanig sa syudad. Nagbabaan ng lahat ng guests at empleyado saka pumunta sa parking lot. Naabutan namin si Untik na nagpalipas na ng gabi sa pinagdikit-dikit na bangkong ito. Minabuti niyang dito manatili dahil sa trauma. Nitong Biyernes lang nang yanigi ng magnitude 6.8 na lindol ang Jensen at Sarangani. Nagapungko ko dyan. Mga 3:12 a.m. nakaupo ako riyan. Medyo nag-shake lang ng konti ba. Tapos narinig ko yung mga semento na parang nagigiba ba. Dahil sa sunod-sunod na lindol, nagdadalawang isip ang ilang estudyante na magbalik sa eskwela. Halos magka-stampede kasi sa isang gymnasium nang mangyari ang unang lindol nitong Biyernes. Hinay! Hinay! Uy, hinay! Tiyempo pang may idinaraos na sports fest sa Lagaw Gym na may 7,000 estudyante at guro. Isa sa kanila ang second-year college student na si Salome. Imagine, nandun kami sa 4th floor noon that time. Tapos bigla na lang nagyanig yung buong gym. Tapos na-burn out pa talaga. Tapos pag bigla na lang kami lumabas. Tapos wala na, sobrang automatic yun nangyari. Kala ko po kasi katapusan ko na yun kasi nasa loob kami eh. Dahil sa nangyari, takot na si Salome sa mga matataas na gusali. Dapat po i-check muna yung mga buildings, kung ano ba, para po ligtas po lahat kami mga estudyante po na papasok ulit sa school. Sabi naman ng Public Safety Office ng Jensen, wala pang naitatalang major structural defects sa kanilang mga gusali. Pero minabuti na rin nilang suspindihin ang klase sa lungsod ngayong buong linggo. Mahirap kasi they will go back to their schools at maalala nila yung nangyari nung Friday and it will be difficult for them to recover. Balik operasyon naman ang ilang naapektuhang negosyo sa Jensen. Kabilang ang hotel na ito na may sirang bintana. Puspusan din ang pagsasaayos ng ilan pang restaurant at hotel tulad nito sa Pioneer Avenue. Balik naman sa pagdagsa ang mga mamimili sa mall na ito na napuruhan din ng lindol. Habang sa Glan Sarangani, idineklara na ang state of calamity. Ayon sa assessment ng Local Engineering Department, 1,000 bahay ang gumuho habang nasa 3,000 ang partially damaged. Cheryl, Julius, nagsimula na nga yung pamamahagi ng food packs dito sa General Santos City at maging sa Sarangani Province. Ngayon naman, Cheryl, Julius, yung pinangangambahan dito ng karamihan sa mga residente sa General Santos City ay ang muling pagkakaroon ng aftershock dahil sa mga nakalipas na araw, tuwing madaling araw, nagkakaroon nga ng pagyanig dito sa syudad. Balik sa inyo. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.